makapag-book ng booking ticket doon sa kanila, which valid talaga siya. Unlike sa gagawin-gawin lang ninyo na dami na, for example, You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, I'm going to share about booking ticket. Ano bang dapat nating gawin at kung saan ba tayo kukuha ng booking ticket and how much the fees. But before we start this video, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. At malay nyo, sa susunod kong video ay para sa inyo. So, yan guys, may sakit na naman si Inday. So, siguro for 5 days, napaos ako. Pero ngayon, medyo nag-okay na yung aking feelings, pakiramdam, at saka yung aking boses, parang may boses na rin. Pero parang nabibingi pa rin ako guys sa ubo ko, at saka sa sipon ko. So, ayan, but I have to do this. I have to do this vlog dahil ang dami-dami ninyong nagtatanong sa akin at ang dami-dami niyo talagang parang mali talaga ang ginawa ninyo sa inyong booking ticket. So, ayan guys, sa mga na-deny pala guys, I'm so sorry and I'm so sad to hear about it. But you know to yourself naman na mayroon kayong mga pagkukulang na mga documents. At sa mga na-approve naman, I am so happy for all of you. At lahat kayo ay nandito na. Ay mayroon pa pala na hindi pa nakapunta dito and they are coming this January. Congratulations sa inyong lahat at sa inyong tiwala sa akin na-guide ko kayo ng maayos and soon you will be here and I hope in the future na magkita-kita tayo guys. Ayan, so nag-curly-curly ng hair si Inday dahil tinirintas ko siya kagabi guys dahil nainis na talaga ako. At ang hirap siyang suklayin pag gising ko na ba. So ngayon, inigay ko na muna dahil mag-vlog si Inday. So, ayan guys, our topic for today is about booking ticket, which is we can do it online by ourselves or by our sponsor. So, where we can get the booking ticket, so we can do it online and we can search only like for example, there is a website here, there's so many websites. So, and then I come here to cheap flights, and then this is the when you enter that, this is the one you can see in the phone. And so, and then there is a thing in here. Ayan, paano ba to? Medyo blurred siya. Ano ba yan? So, there is thing in here, guys, that you can see search flight plus hotel. So, it's up to you, guys, kung, yung link nito, guys, ilalagay ko dito sa description box ko para makita ninyo kung kayo na bala mag-search na kung ano doon sa mag-book ng inyong ticket. And then, at the down part naman, guys, meron siyang manage booking. Ayan. So, medyo change yung lights ng aking phone. So, ayan, meron siya dito na travel, one traveler or economy. So, kayo na po bala, guys. Meron naman siyang mga option dito, no? So, the first thing you need to do here is, you have to fill this up, where from, and where to, and when. And then, who's going? Kung sino ba ang pupunta. Ayan, kung sino magta-travel. So, ilagay ninyo dito, one traveler, economy, kung ikaw lang mag-isa. Pero, kung mayroon kang kasama, or dalawa kayo, or tatlo kayo, so ilalagay ninyo dito, 2 or 3 economy. Meron naman siyang mga option, so kayo lang bahala. And then, also in the down part, you can see manage booking. And check on ongoing refund. Ayan, so i-check ninyo guys, kung pwede ba ma-refund or hindi. Pero guys, ang booking ticket, hindi na talaga yan. Kasi pag nagpabook ka ng ticket guys, mayroon talaga siyang bayad. Sa AGNTR, $10 ang bayad sa booking ticket nila.
And then sa another travel agency, I'm like for example kung saan kayo bumibili ng ticket ninyo, airplane tickets ninyo. So meron din silang booking, pwede ka rin makapag-book ng booking ticket doon sa kanila, which is for example like guys, if you know tickets to go, for example lang to kasi tickets to go talaga ang dati ang kinukuhaan ko kung saan man ako magpupunta sa Philippines. For example, kasi lagi akong nasa business trip. So, pumupunta ako sa, for example, pumupunta ako ng Palawan, pumupunta ako ng Pampanga, pupunta ako ng Bacolod, ng kung saan, Cebu, ganon. So, guys, kumati na naman yung lalamunan ko, kailangan ko munang i-post. Kasi kailangan ko munang tumahol. Oh my God. So, ayan guys. So, pumupunta ako ng ibang town, ibang city. So, doon talaga ako nagpapabook ng ticket. Kaya, kilalang-kilala na talaga nila ako. Madam, sana naman ang biyahe mo ngayon. I don't know guys kung meron sa Manila na tickets to go or any ticketing tickets guys, even it's not a tickets to go. So, pwede kayong magpabook ng ticket ninyo kung hindi naman kayo maipabook ng iyong sponsor at kung wala man kayong sponsor, pwede kayong magpabook ng ticket doon. I heard na booking ticket na international is like around 300 peso, 325 peso, mga ganon. So, but at least guys, sulit naman yan guys kasi totoong ticket yan siya. Hindi yan siya fake, hindi yan siya dummy. Basta ano siya, totoong ticket siya guys. Kaya masasabi niyo talaga na kahit i-check pa siya online ng Turkish Embassy guys, makikita talaga nila na nandun talaga, naka-registered ang name mo, ang flights mo, lahat. Makikita talaga nila, valid talaga siya. Unlike sa gagawin-gawin lang ninyo na dami na, for example ganito, nakakaloka kayo guys, grabe. So, please naman, be truthful kayo sa inyo kahit booking ticket lang, no? Magpakakatotoo kayo. Huwag yung gawa-gawa lang. Kasi, inaano rin naman, kaya nga natatagalan sila mag-evaluate. Like, for example, one month nila bago i-release ang inyong passport. Dahil ang hirap naman talaga, guys, mag-evaluate, mag-investigate sa papilis ninyo one by one. For example, yung bank account ninyo. So, kailangan nila kontakin yung bangko kung saan, meron ba talaga nakadeposit na pera si ganito? O meron ba talaga, so magsabi ang bangko, yes, meron ganito, okay. So, check. Check na naman nila yung booking ticket mo. So, i-compare nila ganito ang alis, ganito ganyan, tama ba? Meron ba naka-registered? Meron, okay, check. 'Di ba? Ganun lang yan, guys, parang exam lang yan. ABCD, pero dapat complete ang inyong essay. So, yan guys, ang aking masasabi sa inyo about sa booking ticket. At kung saan kayo pwede kumuha, pwede kayo sa mga ticketing airlines. Alam ko lang kasi guys na mga for example mga tickets to go, tickets to go lang ang alam ko na agency. Na agency sa amin kasi meron naman iba pero diyan lang ang aking parang nakasanayan. And then sa Manila, hindi ko alam kung mayroon silang tickets to go. Pero guys, hindi naman tickets to go lang ang travel agency or ang ticketing office, 'di ba? Marami naman. So pumunta kayo doon sa legit na ticketing office na nagbebenta talaga ng tickets. And then doon kayo magpa-book ng inyong ticket na gagamitin niyo sa visa. Pero ang advice ko guys, if you are a sponsor, please let your sponsor to do this to you kasi may mga credit card sila dito sa Turkey, no? So, may mga credit card yan sila. So, pwede nilang gamitin ang kanilang credit card to pay the booking ticket. Huwag nyong suluhin lahat. Oh my God! Mayroon akong nakausap, suluhin niya talaga lahat, pati invitation letter, booking ticket, ano nga lang si sponsor mo. Magpapadala na lang siya ng invitation letter, yun lang ang gagawin niya. Ay, bongga naman si sponsor ni mo. Oy, guys, ang advice ko sa inyo guys, once na may sponsor kayo guys, please, for example, fiancé ninyo,
yung sponsor nyo. Huwag kayong mahiya kasi responsibilidad nila na ibigay ang lahat ng papers mo. Hindi naman ibig sabihin na pinipirahan mo. Responsible niya yan na ibigay lahat ng documents mo kasi gusto niya pumunta ka dito. So, ang gagawin ni sponsor mo, bibigyan ka niya ng invitation letter, bibigyan ka niya ng hotel reservation kasi hindi pa kayo kasal. So, kailangan may hotel reservation ka, may hotel reservation ka kasi hindi pa kayo kasal. Bawal magsiping dito pag hindi kasal. And then, pero alam naman natin na pagdating mo dito ka sa bahay niya O, di ba? Alam naman natin lahat yan. Pero isa yan sa mga requirements. Hotel reservation pag sponsor tourist visa kasi hindi pa kayo kasal. So, invitation letter, hotel reservation, ipa-reserve mo na yan kay kay fiancé mo. I-send niya sa'yo yung reservation papers na galing sa hotel. And then, yung booking ticket mo, siya na rin ipaanuhan mo ng ticket, ipapabook mo na rin sa kanya kasi may mga credit card yan sila dito. So, kahit walang pera guys, binibigyan nila ng credit card yan dito. Kaya wag kayong mag-alala dyan, may mga credit card yan. So, ipabook mo na sa kanya yung booking ticket mo. O ano pa bang importante? AOS. Hindi naman niya hinihingi ang AOS Depende lang siguro to sa pamudmo. Ang tawag dito, pamudmod nila kung hingian ka ng AOS o hindi. O. Ayan na guys, tumahol na naman ako. So ayan guys, kumakatay na naman ang lalamunan ko. So, ayan lang muna guys, about sa booking ticket. Ipaano ninyo kung may sponsor kayo. Kung wala naman kayong sponsor at wala kayong credit card, hindi nyo alam kung paano, simple na gawin ninyo ay pumunta kayo sa ticketing office. Okay? Sa mga ticket na nagbebenta ng mga tickets, ayan, magpapabook kayo doon ng ticket ninyo. Sila naman na magsabi niyo, ma'am, ganito, itong available na ticket, ang date, ang day, and time, itong available. So, bibigyan kanila ng clue, and it's up to you if you say yes. Pero confirm yan siya guys, kasi sa ticketing office, mayroon na yan bayad. So, magbayad din kayo ng pagpapabook ng ticket ninyo. So, how much na ang magpapabook ng ticket? Last year guys, sabi ng friend ko, 125 peso ang napabook niya last year. Tourist ticket, siya lang mag-isa na pumunta dito, wala siyang sponsor. And then guys, yung sabi naman ng isa kong friend ngayon, sabi niya 325 magpabook ng ticket sa ticketing airlines na bayad sa pagpabook ba 325 peso guys 125 peso and 335 peso this time. So, I think guys, depende sa ticketing office guys, kung magkano ang singil nila sa booking ticket. Pero hindi yan lalagpas guys ng 500 peso. Yun na nga, 300, mga ganun na lang siya ngayon guys. Last year guys, 125 pa lang. So, this year daw, naging 325 na. Syempre, nagtaasan na lahat guys. Nagtaasan na lahat ng mga presyo. Kasi last year, sabi niya sa akin, nung February siya pumunta dito, 125 pa lang. Pero alam nyo guys, nung mga like August, September, grabe na ang pagtaas ng mga bilihin and everything. So, tumaas na rin siguro. Yung pati syempre mga ticketing airlines, tumaas na rin. Kasi tumaas na yung mga tickets pati tax and VAT So, yan na guys. Ngayon is 325. Pero, try to ask some of the ano ba tawag dito, ticketing office kung magkano kasi hindi naman pare-pareho guys ang singil ng every ticketing office. Ayan. So I hope na this vlog guys naka-learn na naman kayo about sa tickets, booking tickets. Ayan, please stop saying dummy tickets kasi hindi yan sinasabi ng requirements natin, and hindi po ako makarelate sa dummy tickets na yan. Please, booking ticket. Ayan, so ibig sabihin na pabook na ninyo online with airlines, with the name of the airlines, with specific time, month, and day. So, ayan na ang babasihan ng Turkish Embassy. Ayan guys, i-end ko na
hinihingal ako guys, kumakatay yung lalamunan ko. And then in my next vlog, I will try to explain some of the another requirements about this Turkish visa requirements para maunawaan ninyo ang lahat at hindi na po kayo malilito-lito at syempre makumpleto ninyo ang mga requirements. And at sa mga see you in my next vlog. Bye bye. Thank you so much for watching.